Nakakaranas ka ba ng kalungkutan ngayon sa relasyon na meron ka? Yung tipong okay naman yung relasyon niya pero parang may kulang. Parang may something na gusto mong mangyari sa inyong dalawa para maging mas masaya ka at mas kontento ka sa kanya. Paano ka nga ba mas magiging masaya sa relasyon na meron kayo? Well, in this video, pag-uusapan natin yun. And thank you kapatid sa pag-click nitong video na to dahil alam ko na struggling ka dito sa sitwasyon na to. Kasi hindi mo naman i-click yan kung hindi mo nararanasan to. Kaya good job on that kapatid. Say one step forward ka na para sa better version ng sarili. Kaya tara, pag-usapan na natin ito. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo. Gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Paano nga ba magiging masaya sa kanya? Una mo nang dapat gawin, kapatid, iwasan mo yung pag-iisip ng mga negatibong bagay. Hindi ka magiging masaya kung yung isip mo puro negatibo, diba? Baka nang pababae siya, baka may gusto siyang iba, hindi niya na ako gusto dahil tuwama ako, hindi niya na ako gusto dahil hindi ko siya naalagaan ng gusto, diba? Mga ganyang negative thinking, kapatid. Hindi yan makakatulong sa. Baliktarin mo yan. Imbes na i-down mo yung sarili mo, umisip ka ng paraan para may-uplift, para may-angat yung sarili mo. Don't talk negatively sa sarili mo. Lagi kang mag-iisip ng mga bagay na makakatulong sa iyo at sa relasyon mo para hindi ka lalong mag-dive deeper sa pagiging negative person. Kasi kapag negative ka, magre-reflect yan sa pagkatao na mapapansin ng mga taong nakapaligid sa especially ng taong mahal. At pagsisimulan niya ng away at mararamdaman mo na naman yung pakiramdam na hindi ka masaya sa relasyon. Yung una mong iwasan, huwag maging nega. Ikalawa, focus sa growth niyong dalawa. Kapag nakafocus ka sa paglago ng relasyon niyo, paglago mo bilang isang tao, paglago ng partner mo, hindi mo napapansin pero hindi masaya ka sa resulta ng mga yan. Lagi niyong tatandaan na yung mga bagay na nararanasan niyo ngayon, resulta yan ng mga bagay na ginawa niyo sa nakaraan. Kapag na-realize mo kung ano yung sinabi ko na yan, kapatid, malaking bagay yan na makakatulong sa iyo at sa relasyon niyo para mag-improve. Hindi lang sa relasyon niyo, kundi para sa buhay niyo na rin bilang isang tao. Makakatulong yung mindset na pagkakaroon ng focus sa growth, hindi lang para sa sarili mo, sa partner mo, hindi para sa relasyon na meron kayong dalawa. Yan yung tutulong sa inyo na masurpass yung mga challenges na darating sa buhay niyo. Then, will surely make you happy sa relasyon na kinapapanoban mo ngayon. Okay? Katlo, alagaan mo yung sarili mo. Minsan kaya tayo nalulungkot dahil nakikita natin yung reflection natin sa salamin na hindi tayo masaya sa nakikita natin, di ba? Halimbawa, tingin ka sa salamin isang umaga, may tigyawat ka dito, dito. Tingin mo magiging masaya ka dyan. May stress ka dyan, hindi ka magiging masaya dyan dahil nakikita mo yung sarili mo na parang naluluma, pumapangit, tumatanda, tumataba, whatever. Things na magre-reflect dyan sa salamin na tinitingnan mo, di ba? In fact, tayo yun na hindi natin naalagaan yung sarili natin, di ba? Bigyan mo ng pagkakataon at atensyon at oras yung sarili mo. Pamper mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, pamahalin ka ng mga tao na kapaligid doon sa'yo. Okay? Ikaapat, itrato mo siya sa kung paanong paraan mo gustong itrato ka niya. Isa sa mga cheat code na ginagawa ko sa buhay. Kaya mas nagkakaroon kami ng lesser na misunderstanding, lesser na argument ng partner ko, ng asawa ko actually, is kung ano yung gusto kong ma-receive mula sa kanya. Kung ano yung gusto kong maramdaman mula sa kanya. Ginagawa ko yun sa akin. That's my cheat code. It's up to you kung gagayahin mo or hindi. Pero ito yung nakatulong sa amin at tumagal ng 14 years na magkasama. Di ba? Na hindi masyadong nag-aaway. Bagkus nakapokus sa growth. Individually at syempre sa relasyon at sa pamilya na binubuo namin. Itrato mo yung partner mo kung paano mo gustong itrato kanya. Kaya nag-guarantee yung kapatid, hindi ka magsisisi sa resulta niyo. Okay? Ikalima, ipagpatuloy mo yung pag-focus sa goals niyong dalawa. Kung nakapokus ka sa growth niyong dalawa bilang mag-partner, meron ka dapat goals na dapat ma-achieve every single day, every single week, every single month, and every single year. Kasi once you achieve that goals, kapatid, halimbawa, gusto mong mag-build rest within the day. Kapag nagawa mo yan, kapatid, magiging masaya ka.
kapag naging masaya ka, magre-reflect yon sa mga tao sa paligid mo. Makikita nila kung gaano ka ka-okay na tao dahil okay yung pakiramdam. Diba? In return, magiging masaya ka rin sa relasyon na meron ka, sa buhay na meron ka, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? Yun kasi nakakalimutan natin. Yung mag-focus sa mga bagay na dapat natin pinopokusan katulad ng goals na set natin para sa sarili natin. O maraming hindrance para ma-achieve yan. Pero palagi kang may pagkakataon at oras para trabahuhin yan, ayusin yan, fokusan yan. Yun ang dapat mong gawin para mas maging masaya ka hindi lang sa buhay mo, sa relasyon mo, kundi pati sa tao pinili mo. I hope nabigyan ko kayo ng ideas, insight, tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, insight, at tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa amin. Sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na mga sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pag-iyan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inyo. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken